nasa ospital ang kapatid mo? Sabi ni Gryza sa kanya, ang kaibigan niyang kasamahan niya sa nagbebenta lagi sa bayan. Ngunit araw ng mga puso ngayon kung kaya't mga bulaklak, lobo at stuffed toys ang paninda nila ngayon sa may tabi ng simbahan. Oo, may kilala ka ba na mauutangan? Tanong ni Celeste sa kaibigan. Umiling naman si Gryza sa kanya kung kaya't wala namang nagawa si Celeste, kundi ang magpabuntong hininga na lamang. Sobrang pagod na ang utak at katawan niya. Ilang araw nang nasa ospital ang kapatid niya at ilang araw na rin siyang napapagod sa pagbebenta at paghahanap ng pwedeng mautangan. Kailangan kasi ni Celeste ng malaking pera. Kailangan operahan sa paa ang kapatid niyang nabalian dahil sa pagbubuhat sa trabaho. Ngunit wala naman silang pera para maoperahan ito. Habang tumatagal ang kapatid niya sa ospital, ay nalaki ang bills nila. Kung kaya't mas napapagod si Celeste, lalo na at wala naman siyang desenteng trabaho. Minor pa ang kapatid niya at siya na lang talaga ang bumubuhay sa kanilang magkakapatid. Kumain ka na ba, Les? Ang putla mo. Nag-aalalang tanong ni Gryza sa kaibigan. Ngumiti naman si Celeste at tumungo. Ngunit ang totoo ay nagsinungaling lamang siya. Hindi niya ata kayang kumain, lalo na iniisip niya talaga ang kapatid niya. Fuck! Mabilis na palingon si Celeste sa gitnang simbahan na malapit lamang sa pwesto nila nang marinig nila ang boses na yon. Ganoon na lang ang pagkakunat ng noo ni Celeste nang makitang isang lalaking nakasuot ng pangkasal. Lo, si Kuya, nagmumura sa harap ng simbahan. Rinig niyang sabi ni Gryza. Kitang-kita ni Celeste kung paano nataranta ang lalaki habang halatang may tinatawagan ito. Son, hindi pwedeng hindi matuloy ang kasal mo. Maraming nag-aantay sa loob. Sabi ng ginang na lumapit sa lalaki. Wala yata siyang bride. Bulong ni Celeste sa kaibigan na nakikinig na rin sa usapan. Pogi ni Kuya tapos hindi sinupot? Hindi alam ni Celeste kung nangaasar ba ang kaibigan niya o ano. Mom, don't worry. Gagawa ko ng paraan. Sabi noong lalaki sa ina nito. Just make sure makakahanap ka ng bride. Kailangan may bride na humarap sa mga tao na naroon. Halata ang inis sa boses ng ginang, tsaka ito tumalikod sa anak. Inalis na ni Celeste ang paningin sa lalaki dahil ayaw niya naman magmukhang chismosa. Hindi naman niya kasalanan kung hindi napapatikom ang pandinig niya. Miss, gulat siyang napalingon nang makita niya ang lalaki na nasa harap niya ngayon. Halata sa mukha nito ang kaba at pagkataranta. Are you single? Tanong nito sa kanya na mas pinagtaka niya. Takang-taka niya itong tinignan sa mukha. Ay sir! Single yan! Si Gryza ang sumagot sa kanya. Masama itong tinignan ni Celeste. Ngunit binigyan lang siya nito ng nangaasar na tingin. Come with me. Utos ng lalaki sa kanya at mabilis siyang hinawakan sa pulsuhan. Mabilis itong naglakad ngunit nang marating nila ang gate ay mabilis niyang hinila ang kamay sa lalaki at inis itong tinignan. Sir, baliw ka ba? Naiinis niyang tanong dito. Hindi niya naman ito kilala. Ngunit kung makahila ito sa kanya, akala mo kung sino silang close. Miss, I'm sorry if nagulo kita. Maybe I'm crazy, but I really need your help. Pakiusap sa kanya ng lalaki. Help? Hindi nga kita kalala. Tapos hihilain mo ako basta. Inis niyang sigaw rito. Dinig naman niyang bumuntong hininga ang lalaki. I'm Dave. Please, help me. Hindi dumating ang bride ko. I don't know why. And wala na rin siya sa hotel room kung saan siya nag-i-stay. This wedding should be continue kahit walang original bride. Paliwanag ni Dave sa kanya. Kunot noon namang nakikinig si Celeste. Oh, tapos, Sir, nagbebenta ako ng maayos. Be my bride. Name your price. Babayaran kita kahit gaano kamahal. Just be my bride. Putol ni Dave sa kanya. Dahilan upang kumawang ang bibig niya. Gulat na gulat si Celeste sa narinig. Bigla niya tuloy naisip ang kapatid na nasa ospital. Mapapaoperahan niya ito sa oras na pumayag siya sa gusto ng lalaki. Wala rin naman siyang nobyo kaya wala siyang problema kung sakaling magpakasal siya. Basta ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang pera. Kahit nagkano? Paninigurado niya. Tumungo naman si Dave sa kanya bilang sagot. Sunod-sunod ang ginawang paglunok ni Celeste. Alam niya sa sariling tunog mukhang pera siya ngunit anong magagawa niya?
Kailangan talaga niya ng pera para sa kapatid niya. Bayaran mo ang bills, check-up, at lahat ng medical expenses ng kapatid ko. Papayag ako. Lunok ang pride na sabi ni Celeste. That's all? Deal. Pagsang-ayon agad ni Dave sa kanya. Now let's go. Aayusan ka pa nila ng mabilis. Yaya sa kanya ni Dave at hinila na siya papasok ng simbahan. Napadasal na lang si Celeste na sana tama ang naging desisyon niya. Buwan na ang lumipas simula nang mangyari ang kasal na hindi niya inaasahan. Tinupad naman sa kanya ni Dave ang lahat ng pinanako nito. Kumuha pa nga ito ng nurse na mag-aalaga sa kapatid ni Celeste. Laking pasalamat ni Celeste sa lahat ng yun. Ngunit ang hindi niya akalain ay isang CEO pala ang napangasawa niya. Hindi lang basta CEO, kundi kasama rin sa mga top young billionaires sa mundo. Akala ni Celeste mapapadali ang buhay niya pagkatapos ng ikasal. Ngunit hindi niya naisip na ang lahat na mayroon si Dave sa buhay nito ay kailangan niyang maramdaman, maranasan, at gawin. Ate, sorry Napalingon naman si Celeste sa kapatid niyang si Carlo. Hindi pa rin ito nakakapaglakad dahil kailangan nito ng mahabang pahinga. Buti na lang talaga nag-offer si Dave ng nurse at nabawasan ang paghihirap niya. Bakit naman? Kanyang tanong sa kapatid. Kakauwi niya lang galing sa trabaho, sa kumpanya ng asawa niya. Simula na maging asawa siya ni Dave, ay tinitrain na siya nito sa mga bagay-bagay na kailangan niyang matutunan. Gusto naman niya iyon dahil ayaw niya rin maging housewife lang. Para kay Celeste, hindi porket kinasal siya sa isang mayaman ay magiging prinsesa na siya. Hindi rin naman siya pinahihirapan ni Dave sa bagay-bagay. Laking pasalamat din niya sa asawa na kinukuha nito ang opinyon niya at pumayag ito sa gusto niya na huwag siyang ipakilala bilang asawa. Dahil gusto ni Celeste na payapang nagtatrabaho lamang. Dahil nasa ganitong sitwasyon ka, ate. Oo, alam ko namang mabait at mayaman si Kuya Dave. Pero kasi, kung di natin kailangan ng malaking pera noon, hindi ka ikakasal ng basta. Halata ni Celeste ang lungkot sa boses ng kapatid niya. Bumuntong hininga siya at lumapit sa kapatid. Agad siyang naupo sa gilid ng kama at maliit na ngumiti sa kapatid. Okay lang yun, Carlo. 26 years old naman ako. Maayos na rin yun. May nag-aalaga sa'yo. Tsaka sigurado kung hindi tayo pababayaan ng Kuya Dave mo. Pagpapagaan ni Celeste ng damdamin ng kapatid niya. Hindi kasi ako nagpumilit magtrabaho. Hindi ako mapapahamak, ate. Guilty na sabi ni Carlo. Imbis yung taong mahal mong pakasalan mo, nagpakasal ka lang sa random stranger, ate. Sabi pa ni Carlo. Hinawakan ni Celeste ang kamay ng kapatid at pinisil-pisil yun. Carlo, wala kang kasalanan. Alam ko naman gusto mo lang talaga akong tulungan sa gastusin natin. You're turning 18 this year. Kahit 17 years old ka pala ngayon, pero naisipan mo agad magtrabaho. Wala kang kasalanan, ha? Basta ako nang bahala sa sarili ko. Kaya kong sarili ko, Carlo. Tsaka wala akong pinagsisihan na desisyon. Nakangiting sabi ni Celeste sa kapatid. Nagkwentuhan lang silang dalawa hanggang sa bumalik na ang nurse nito na may dalang gamot at pagkain para sa kapatid niya. Kung kaya't nagpaalam na si Celeste at bumalik na sa kwarto nilang mag-asawa para magpalit ng damit. Pagpasok niya roon, ay agad niyang nakita si Dave sa table nito nakatapat sa laptop. Bagong ligo ito at nakapambahay na rin. Hindi ka ba kakain? Tanong ni Celeste dito. Bakit? Gutom ka na ba? Tanong sa kanya ni Dave. Nahihiya naman siyang tumungo. Hindi pa sila gaanong open ni Dave sa isa't isa, pero nasa gitna na sila. Hindi na awkward or uncomfortable. Sadyang may times na nahihiya lagi si Celeste sa asawa. Mabait at maalaga si Dave, kaya wala siyang problema dito. Hindi naman ganun. Kumakain na kasi si Carlo, baka ikaw gutom ka na. Paliwanag na sagot ni Celeste sa asawa. Ayoko ng luto ni Manang. Sabi ni Dave sa kanya. I'm allergic with peanuts and she cooks kare-kare because nag-request ka raw. Paliwanag ni Dave sa kanya. Umawang naman ang labi ni Celeste at hindi magawang magsalita. Mas lalo siyang nahiya at nag-guilty bigla sa narinig. Hala, sorry! Nagpapanik niyang sabi. Paulit-ulit niyang pinisil ang daliri niya. Hindi ko alam. Sorry talaga. Naiiyak niyang sabi sa asawa.
Nakita naman niyang tumayo si Dave sa pagkakaupo nito at naglakad palapit sa kanya. Mabilis siyang yumuko rito dahil sa hiya. Ganoon na lang ang gulat niya nang maramdaman niyang humawak si Dave sa magkabila ang balikat niya, dahilan upang mag-angat siya ng tingin. Hey, it's fine. It's not your fault. Malambing ang boses na sabi sa kanya ni Dave. Kinakailangan pang tumunghay ni Celeste para matitigan ng ayos ang mukha ng asawa. Hindi, asawa mo ko eh. Dapat alam ko na bawal sa'yo. Nagigilty pa rin niyang sabi. Inilingan naman siya ni Dave bilang pagtutol. I said it's fine. 1 month pa lang naman tayo nagsasama. So it's fine, sis. Pagpapagaan ni Dave ng loob niya. Napanguso naman si Celeste dahil nagigilty talaga siya. Nakauwi na ang mga helper ng bahay kaya wala nang pwedeng magluto. I'll order na lang. Suggest ni Dave ngunit umiling siya. Anong paborito mong pagkain? Tanong ni Celeste sa asawa. Maalam naman siyang magluto. I like adobong baboy with potato and boiled egg. Sagot ni Dave sa kanya. Tumangutango naman siya bilang sagot. Hinawakan ni Celeste ang kamay ng asawa. Ramdam ni Celeste ang gulat ni Dave, ngunit hindi niya na pinansin yun tsaka malaking ngumiti. Mabilis na naman magluto nun. Tara! Yaya ni Celeste sa asawa at maghihilahin niya na ito ngunit agad siyang pinigilan nito. You're going to cook for me? Halata ang gulat at excitement sa boses ni Dave. Nakangiti namang tumungo-tungo si Celeste bilang sagot. Oo, para makabawi ako tsaka hindi pa kita nalulutuan eh. Sagot ni Celeste sa asawa. Agad namang sumilay ang malaking ngiti sa labi ni Dave. Okay, let's go na. Sabi ni Dave sa kanya at hawak kamay silang lumabas ng kwarto hanggang sa makarating sila sa kusina. Nang makarating sila sa kusina ay naupo si Dave sa bar counter, habang si Celeste naman ay inihahanda ang mga ingredients. Dahil kompleto naman ang mga groceries lagi sa bahay nila ni Dave, ay hindi na siya nahirapang maghanda. Mabilis sinimula ni Celeste ang pagluluto. Bata pa lang siya, maalam na siya sa gawaing bahay lalo na sa pagluluto. Dahil bago namatay ang magulang niya, ay tinuruan na siya ng ama at ina niya. Laking pasasalamat ni Celeste na naturuan siya ng magulang niyang magluto. Nang sa gayon ay hindi siya aasa sa iba. Hindi napigilan ni Celeste ang sarili na hindi kumanta habang nagluluto. Nang lingunin naman niya ang asawa, ay titig na titig lang ito sa ginagawa niya habang nakapatong ang baba nito sa mga braso na nakatuon sa counter. Sorry, maingay ba ako? Tanong ni Celeste. Medyo nahiya dahil sa ginawa niyang pagkanta. Napatunghay naman si Dave at agad na umiling sa kanya. No, ang ganda nga ng boses mo. You're pretty well cooking. Tapos, sinabayan mo pa ng pagkanta mo. Nakangiting sabi ni Dave sa kanya. Napaiwas naman ang tingin si Celeste dahil doon. Hindi niya maitatanggi sa sarili niyang natuwa at kinilig siya sa compliment na nakuha niya mula sa asawa. Katapos na to. Yun na lamang ang sinabi ni Celeste at ipinagpatuloy ang pagluluto na may ngiti sa labi. Masarap ba? Excited na tanong ni Celeste sa asawa. Pagkatapos niya magluto, ay agad siyang naghanda ng pagkain nilang dalawa. Habang ginawa naman siya ni Dave ng buko shake, habang kay Dave naman ay melon shake. Lahat ng nalalaman niya sa asawa niya ay tinatandaan niya. Yes, hindi siya nakakaumay kainin kahit maparami ka. Tuwang-tuwa na sabi ni Dave at muling sumubo ng pagkain. Napapalakpak naman si Celeste sa tuwa. Paano mo pala nalaman na mahilig ako sa buko? Pagtatanong ni Celeste sa asawa at nagsimula na rin kumain. Tuwing mag-out ka sa work, nakikita kitang nabili ng buko dun sa tabi ng kalsada. Sagot ni Dave sa kanya. Medyo nagulat si Celeste doon, pero tumungo na lamang siya. You know what? Labas tayo minsan. Para saan pat naging mag-asawa tayo? Sabi ni Dave sa kanya na ikinagulat niya. Bumagal ang pagmuya ni Celeste. Date? Putal niyang tanong. Sa buong buhay ni Celeste, ay never yata siya nakaranas ng date. Nagka-boyfriend siya noon pero high school pa siya noon. At hindi gaanong uso ang date noon lalo na sa katulad niyang wala namang pan-date. Yes, we're married sis. I think mas maganda mas kilalanin natin ng isa't isa. Nakangiting yaya ni Dave sa kanya. Napatingin naman siya sa mukha nito at siniguradong hindi nagbibiro ang asawa.
Ngunit ang nakita niya sa mukha nito ay tuwa at halatang nag-e-enjoy sa kinakain. Sige, kahit simple date lang. Pagsang-ayon ni Celeste sa gusto ng asawa. Okay, now let's eat para makapagpahinga ka na rin. Sabi ni Dave sa kanya. Tumungo na lamang siya at nagpatuloy sa pagkain. 2 buwan na ang lumipas at nasanay na si Celeste sa naging routine niya. Gigising ng maaga, magluluto ng lunch nila ni Dave at sabay papasok sa trabaho. Kahit itago niya ang lahat ay wala naman siyang magagawa dahil malalaman at malalaman pa rin ng mga tao ano ba sila ni Dave. Instead na ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa kumpanya ni Dave, ay nag-apply na lang na cook si Celeste sa cafeteria na nasa loob ng company. Nung una ayaw siyang payagan ni Dave ngunit wala naman itong nagawa kundi ang suportahan na lang siya. Mas komportable din sa ganung bagay si Celeste. Sa loob lang siya ng kusina at wala siyang nakakasama masyado ng mga tao na naiintindihan naman ni Dave. Sis, nag-file ako ng leave for 1 week. Sabi ni Dave sa kanya nang makababa sila ng sasakyan. Taka naman niya itong tinignan. Bakit? Takang tanong agad ni Ses sa asawa. Sa 3 buwan nilang pagsasama ay mas naging open sila sa isa't isa. Mas naging comfortable silang dalawa lalo na kapag magkasama sila sa labas. Kung dati may takot at hiya pa sa puso ni Celeste tuwing kasama siya ni Dave sa labas, ngunit ngayon ay wala na. They are married, and their marriage is not a secret, but low-key. Kapag may nagtatanong, hindi nila itinatanggi. Magpaalam ka rin. Utos si Dave sa kanya kaya mas naguluhan siya. Ha? Bakit? Anong meron? Sunod-sunod niyang tanong sa asawa habang nagsisimula silang maglakad papasok ng company. Bit-bit ni Dave ang bag niya at ang lunch bag nilang mag-asawa sa isang kamay habang hawak ni Dave ang isa niyang kamay. Sanay na naman si Ses sa asawa dahil madalas na nila iyon gawin. Remember, sabi ko sa'yo labas tayo minsan. Naisipan ko na you're doing a great job and minsan pagod ka talaga and I'm tired too so... Naisip ko na magbakasyon tayo sa Batangas. May staycation doon si tita at nakapagpa-reserve na ako. Pagpapaliwanag ni Dave sa kanya habang nakatingin. Agad na buhayan ang mukha ni Celeste sa narinig. Ngiti-ngiti siyang nakatingin sa asawa ngayon. Tumigil siya sa paglalakad at umarap ng ayos kay Dave. Talaga? Excited niyang tanong. Gumiti naman si Dave at kinurot ang pisngi niya habang nakatingin. Yes. That's why magpaalam ka na mamaya. Because bukas, babiyahe agad tayo pa Batangas. Sabi ni Dave sa kanya at tuluyan na siyang hinatid sa cafeteria. Te, bakit pa nagtatrabaho ka pa rin? Tanong bigla ni Tonet sa kanya. Isa sa staff sa loob ng cafeteria. Tumigil naman sa paghuhugas ng plato si Celeste at akang nilingon ng katrabaho. Bakit? May mali ba? Tanong niya. Asawa mong CEO? Tapos nagtatrabaho ka lang dito? Sabi nito sa kanya. Agad na sumama ang timpla ng mukha ni Celeste. Wala namang masama sa trabaho ko rito. Marangal ang trabaho ko rito. Mariin ang pagkakasabi ni Celeste noon. Tumawa naman si Tonet na mas kinainis sa Celeste. Chill! Wala lang para kasi hindi ka mahal ang asawa mo. Isipin mo nga, CEO siya tapos ikaw cook lang dito. Tumatawang sabi sa kanya ni Tonet. Masama niya naman itong tinignan. Alam mo, wala kang pakialam sa kung anong meron kami mag-asawa. Tsaka huwag ka na makailam ng buhay ko. Sino ka ba? Pagtatry ni Celeste sa katrabaho at tinalikuran ito. Naiinis talaga siya. Kung wala lang siyang hiya sa asawa niya ay baka nakipagrambulan na siya kay Tonet. Ngunit may pakialam siya sa image ng asawa niya at may respeto pa rin naman si Celeste sa sarili niya. Kaya hindi na lang niya papatulan si Tonet. Yabang? Porket asawa ng CEO? Halata namang paawat mukha ng pera. Rinig ni Celeste na bulong ni Tonet. Mariin na naitigom ni Celeste ang bibig at ipinikit ang mata. Kumuyom ang mga kamao niya dahil sa inis at galit na nararamdaman. Inis niyang hinarap muli si Tonet at nilapitan ito. Alam mo, kulang ka ba sa pagmamahal? Wala kang magawa sa buhay mo. Huwag mong idamay ang buhay namin mag-asawa. Irita niyang sabi kay Tonet. Huh? Bakit? Tinamaan ka ba? Piling anghel ka lang naman. Halata naman sa iyong pera lang ang habol mo kay sir. Hindi na natapos si Tonet ang sasabihin nang malakas itong sampalin ni Celeste.
Nanginginig na tinignan ni Celeste sa Tonet. Hindi niya maitatanggi na guilty siya sa sinasabi nito. Ngunit alam ni Celeste sa sarili na hindi lang dahil sa pera kaya siya narito sa posisyon na ito ngayon. At sigurado siyang hindi lang dahil sa pera kung bakit nag-i-stay pa rin siya kay Dave. Huwag kang makialam sa buhay ng may buhay. Iritang banta ni Celeste sa katrabaho at tinalikuran na ito. Hayop ka! Gigil na sigaw ni Tonet sa kanya at agad siyang ginanutan sa buhok. Hindi agad siya nakapag-react kung kaya't agad siyang natumba sa sahig. Diyos ko po! Boses yun ng boss nila sa cafeteria. Mahigpit ang pagkakasabunot ni Tonet sa buhok ni Celeste kung kaya't hindi niya ito mapigilan. Bida-bida! Walanti! Plastic! Mukhang pera! Lahat na! Galit na sigaw ni Tonet sa kanya habang kinaganutan siya. Hindi naman magawa ni Celeste ang makaganti at makawala. Inaawat na sila ng iba nilang kasama ngunit ayaw pa rin magpaawat ni Tonet. Halatang may tanim na sama ng loob talaga sa kanya. Halos ilang paso siya nito sa sahig ng kusina. Tumama na rin ang ibang parte ng katawan niya sa lamesa na nasa gitna ng kusina kung kaya't hindi niya mapigilan ng hindi sumigaw sa sakit. Dahil mas malaki si Tonet sa kanya ay nangliliit siya at mas lalo siyang nahirapang makawala sa pananakit nito. Enough! Sabay-sabay na palingon ng lahat sa sumigaw. Ganoon na lang kabilis ng laki ang mata ni Celeste nang makita nito si Dave sa pinto. Galit na galit ang mukhang nakatingin sa kanila. Dahil doon ay mabilis siyang binitawan ni Tonet sa buhok at tumayo mula sa pagkakaupo sa sahig. Dahil! Sigaw ni Dave at dali-daling lumapit sa kanya. Marahan siya nitong itinayo at inayos ang nagulo niyang buhok. Doon lang tuluyang napansin ni Celeste na marami na palang tao na nanonood sa kanila. Mabilis siyang kinain ng hiya. Hindi niya mapigilan ng sariling hindi mamasa ang mga mata. Pakiramdam niya ay hindi lang siya ang napahiya, pati na rin ang asawa niya. You okay? Nag-aalalang tanong ni Dave agad sa kanya. Hinawakan nito ang magkabila ang pisngi niya at sinuyod ng tingin ang buong mukha niya. Marahan na yumuko si Celeste at mas inilapit ang sarili sa asawa. Agad niyang ibinaon ang mukha sa dibdib nito at yumakap. Hiyang-hiya siya at naiiyak talaga siya dahil sa nangyayari. Nagsisi rin siya dahil pinatulan pa niya si Tonet. Kakausapin kita pagbalik ko. Rinig ni Celeste na banta ni Dave bago siya nito inakay palabas ng kitchen. Imbes idiretso siya nito sa office ay dinala siya nito sa parking lot. Agad siya nitong isinakay sa passenger seat. Nang makasakay siya roon ay hindi niya napigilan ang sariling hindi umiyak. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya napahiya ng lubos. Ngunit hindi siya natatakot para sa sarili niya. Mas natatakot siya sa iisipin ni Dave at sa iisipin ng ibang tao sa asawa niya. Sorry, kasalanan ko. Sorry kung napahiya ka. Alam ko naman dapat makita ng lahat ng asawa mo maayos at elegante. Pero hindi ko napigilan kanina. Sorry. Umiiyak na paumanhin ni Celeste sa asawa at nahihiya itong tinignan. Handa na siya sa anumang sasabihin sa kanya ni Dave. Ngunit hindi niya akalain na imbis maggalit ito sa kanya, ay kinabig siya nito palapit at mahigpit na niyakap. Sorry, I'm late. Paumanhin ni Dave sa kanya. Mas naiyak naman si Celeste doon at ibinaon ang sarili sa dibdib ng asawa at saka yumakap sa braso nito ng sobrang higpit. Are you okay? Tanong ni Dave sa kanya. Marahan naman siyang tumungo habang umiiyak. Iyak ka lang, sabi ni Dave sa kanya habang hinahaplos ito ang likod niya. I'm here. I'm not going to leave or judge you, Sas. Just cry. Nandito lang ako. Malambing na sabi ni Dave sa kanya habang kinukomfort siya. Maya-maya lang ay hindi na namalaya ni Celeste na nakatulog na pala siya sa dibdib ng asawa ng dahil sa kakaiyak. Nang magising si Celeste ay nasa kwarto na siya nilang mag-asawa. Agad niyang iginala ang paningin at agad siyang nadismaya nang hindi makita ang asawa. Kakahiya! Inis niyang sigaw sa sarili. Hindi ka talaga nag-iisip, Celeste. Inis na inis niyang pagalit sa sarili. Ano na lang sasabihin ng mga tao ngayon? Nag-aalala niyang tanong. Wisit ng... Ay palaka! Hindi natuloy ni Celeste ang sasabihin nang biglang lumabas ng bathroom ang asawa niya. Bagong ligo na ito at nakasuot lamang ng gray fitted shirt saka black shorts. Hey, ba't ka nasigaw?
Tanong agad ni Dave sa asawa at naupo sa tabi nito. Hindi ka ba talaga galit sa akin? Paninigurado na Celeste sa asawa. Agad namang kumunot ang noo ni Dave at umiling sa kanya. Bakit ako magagalit? I don't even know the story. Sagot ni Dave sa kanya. Umiwas naman ang tingin sa Celeste at malalim na bumuntong hininga. Ganoon na lang ang gulat niya nang maramdamang hawakan ni Dave ang kamay niya at pinisil yun. It's okay. Don't think about it, Ces. Ikaw na nga nasaktan eh. Nag-aalalang sabi ni Dave sa kanya at pinisil muli ang kamay niya. And I know you, so don't worry. Hindi ako galit. May ngiti sa labi ni Dave na sabi sa kanya. Maliit na ngumiti na lang din si Celeste kahit may guilty pa rin siyang nararamdaman sa puso niya. 3 araw na nasa bakasyon silang mag-asawa. Laking pasalamat ni Celeste na tinuloy pa rin ni Dave ang bakasyon nilang dalawa kahit na may nagawa siyang mali. Maganda na rin upang makaiwas muna siya sa usapin. Saan tayo ngayon? Tanong ni Celeste sa asawa na nakaakbay sa kanya. Nasa living room sila nang tinutuloyan nilang dalawa at nanonood lamang ng movie. Kahapon ay galing silang Tagaytay dahil hindi naman ganoon kalayo ang biyahe. Nung isang araw naman ay sa Taal Lake sila nagpunta. Naikot na rin nila ang iba't ibang masarap na kainan. Dito lang. Let's rest muna sa ngayon. Bonding, ganun. Sagot ni Dave sa kanya at nilingon siya. If only it's okay with you. Tanong sa kanya nito. Tumungo naman siya bilang sagot, tsaka malaking ngumiti sa asawa. Oo naman, wala namang masama kung mag-stay tayo rito. Sagot ni Celeste. Naramdaman ni Celeste na yumakap si Dave sa bewang niya at isinandal nito ng ayos ang ulo sa balikat niya. Patagal ng patagal, mas napapansin ni Celeste na clingy at malambing pala ang kanyang asawa. May tanong ako, sabi ni Celeste, dahilan upang malipat ang atensyon ni Dave sa asawa. Itinigil muna nito ang pinapanood bago umayos ng upo at tumingin ng diretso kay Celeste. Ano yun? Tanong agad ni Dave. Medyo gulat dahil hindi niya inaasahan na si Celeste ang unang magtatanong kaysa sa kanilang dalawa. Mas sanay kasi si Dave na siya lagi ang nagtatanong sa kanilang dalawa. Hindi mo pa nakikwento sa akin yung bride mo na hindi ka sinipot. Nahihiyang sabi ni Celeste. Ngunit kahit nahihiya, ay tinatagan niya ang loob niya. Lalo na at matagal na rin siyang binubulabog ng mga iba't ibang katanungan sa isip niya. Is that bothering you? Tanong ni Dave sa kanya. Gusto man itanggi ni Celeste ngunit ayaw niyang magsinungaling. Marahan siyang tumungo. Oo eh. Hanggang ngayon iniisip ko ba't ako agad ang inaya mong pumalit sa kanya? Bakit kanya hindi sinipot? Sino ba siya sa buhay mo? Sino ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Celeste sa asawa. Marahang hinawakan ni Dave ang kamay niya tsaka maingat na pinisil-pisil yun. Okay, I'll answer your questions honestly, okay? Don't be mad ah. Since it's bothering you, I'll answer this completely with honesty. Ayokong nababother ka. You're very important to me, Ces. You saved me so I'll be honest with you. Nakangiting paliwanag ni Dave sa kanya. Hindi naman nagsalita si Celeste at napatitig lamang sa asawa. Hindi niya mapigilan ng hindi mamangha, kiligin at matuwa. Ang gaan talaga ng pakiramdam niya ngayon sa asawa. She's Natasha. Natasha is my childhood friend. Our parents are friends too, that's why we're playmates when we're still a kid. Panimulang pagkukwento ni Dave. Taimtim naman na nakikinig si Celeste sa asawa. Marahang inihiga ni Celeste ang ulo sa sandalan ng sopa at nakangiting tumitig kay Dave. Naging kami. 1 year lang. Hindi kami nagkasundo nung naging kami. Mahilig siyang magdemand. Gusto niya, siya lagi nang susunod. Silosa sa halos lahat. Kaya nasakal ako. Nakipaghiwalay ako. Pagpapatuloy ng kwento. Then, 5 years after our breakup, bumalik siya. She's still my friend, that's why I accepted her. After a year na nagkasama kami, she offered me a marriage. Since I'm already 30 years old, naisip ko, why not? Wala namang masama. She's my friend and for me, marriage is just a ceremony. Seryosong pagkukwento ni Dave. Lihim na napangisi si Celeste. Hindi niya matanggap yung huling sinabi ni Dave, ngunit kailangan niyang respetuhin iyon. That's why I'm mad at her. May diin ang pagkakasabi ni Dave noon. Siya ito nagyaya. Siya itong hindi sumipot.
It's okay if hindi niya na gusto magpakasal, but yung ipahiya niya ako sa angkan ko, sa ibang tao, it's very wrong for me. Ramdam na ramdam ni Celeste ang inis sa boses ng asawa. Marahang ipinatong ni Celeste ang isang kamay niya sa ibabaw ng kamay ni Dave, nakapatong sa kamay niya at hinaplos yun. Okay lang magalit. Normal emotion natin yan. Nakangiti niyang sabi sa asawa. And I saw you. Ang ganda mo. Walang halong biro. Dagdag na sabi ni Dave, dahilan upang matigilan siya. Eto na naman ang puso niya. Alam mo kung tumakbo ay wagas. Sa sobrang desperado ko matuloy ang kasal, ikaw na agad ang inisip ko. You look kind and cheerful person. That's why I chose you, Ses. Nakangiting kwento ni Dave sa kanya. Napangiti naman siya sa asawa habang titig na titig rito. Then, thank you for choosing me. Ngiting-ngiting sabi niya rito. How about you? Anong mga bagay na gusto mong ikwento sa akin? Go on, pakikinggan ko lahat. Tanong ni Dave sa kanya. Ano bang gusto mong malaman? Tanong niya. Lahat. Sagot ni Dave at pinisilang kamay niya. Well, saan ba ako magsisimula? Natatawang sabi ni Celeste at napailing-iling. Sa dami niyang hindi sinasabi sa asawa, ay kulang yatang isang araw para malaman nito ang buong buhay niya. Pinanganak ako sa province namin, sa Pampanga. Pero sa Manila ako lumaki gawa ni Papa. Doon siya nagtatrabaho. Tapos, nasundan ako. Nagkaroon ako ng isang kapatid which is si Carlo. Panimula ng pagkukwento ni Celeste. Nang tignan niya ang asawa ay tahimik itong nakikinig sa kanya. Bata pa ako nung namatay si Papa. I was 10 years old that time. Tapos namatay naman si Mama nung 18 years old ako. Kakagraduate ko lang ng senior high noon. Dagdag na kwento ni Celeste. Ramdam niya ang pamamasa ng mata niya dahil sa nagbabadya na pag-iyak. She was too young that time. Wala siyang ibang kamag-anak noon. Kinuha kami ng tita namin na kakauwi lang galing ibang bansa. Akala namin ni Carlo ay itatrato kami ng maayos pero habang nagtatagal, mas pinahihirapan kami. Kaya nung nag-20 ako, umalis kami ron. Doon ako nagsimula mag-apply sa mga restaurant para maging waitress. 3 trabaho pinagsasabay ko dahil pinag-aaral ko si Carlo. Mapait na ngumiti si Celeste sa asawa. Nang muli niya itong tignan, ay hindi niya maintindihan ngunit nababasa niya sa mga mata nito ang awa at lungkot. Simula nun, trabaho lang ako ng trabaho. Ngayong 25 na ako, mas nahirapan ako dahil magka-college na si Carlo. Tapos, na-aksidente pa siya. Kaya super thankful ako kahit unexpected yung pagkakakilala ko at pagiging bride mo. At least, natulungan mo ko. Minsan nga, naisip ko na lang na maybe God send you to me because alam ng Diyos kung gaano ako kapagod sa mundong to. Doon na hindi napigilan ni Celeste ang hindi umiyak. Agad naman siyang niyakap ni Dave at inihiling sa dibdib nito. Hindi mapigilan ni Celeste ang hindi palalong maiyak. Sa unang pagkakataon, may napagsabihan siya ng problema niya. Mayroon siyang nasabihan ng daladala niya ng ilang taon. She's too young to be a mother for her brother. Pero wala siyang choice. Panganay siya at mahal na mahal niya ang kapatid niya. Imbes na mag-aral, ay mas pinili niya magtrabaho para may makain at mapag-aral ang kapatid niya. Imbes magpakasaya katulad ng ibang kabataan, mas pinili ni Celeste ang maging ina sa kapatid niya kahit hindi naman talaga niya ginusto yun. In life, we have our own sacrifices for our family. At si Celeste, handa siyang isakripisyo ang lahat para lang sa kapatid niya. It's okay to cry. Thank you for telling me your story. Thank you for trusting me. Always remember this, Ses. I'm so proud of you. Malambing na sabi ni Dave sa kanya habang hinahaplos-haplos ang likod niya. Marahan ding yumakap si Celeste sa asawa at ibinaon ang mukha sa dibdib nito. Sa oras na yun, alam ni Celeste, may nararamdaman na siya kay Dave at masaya siya sa bagay na yun. 1 linggo ang lumipas nang matapos ang vacation nilang mag-asawa. Si Dave ay bumalik sa trabaho habang si Celeste naman ay nag-resign sa cafeteria at naging ganap na housewife muna. May balak naman siyang magtrabaho ngunit hindi pa sa ngayon. Oh, Carlo, pasaan ka? Tanong ni Celeste sa kapatid nang makitang tulak-tulak ito ng nurse niya. Agad namang nginitian ni Celeste ang nurse ng kapatid niyang si Joy. Kaidaran niya lang ito at mas matanda lang ng 5 taon sa kapatid niya. Mag-e-enroll daw po siya, ma'am. Si Joy ang sumagot sa kanya. Talaga? Galak na sabi ni Celeste.
Tumungo naman si Carlo bilang sagot. Gusto mo samahan kita? Tanong niya sa kapatid niya, ngunit umiling ito bilang sagot. Agad nang umuso si Celeste at nagpanggap na nagtatampo sa kapatid. Sige, ganyan ka na. Biro niya. Tumawa naman si Carlo maski si Joy ay natawa. Ate, kaya ko naman tsaka nandito naman si Ate Joy. Paliwanag ng kapatid niya. Tumungo na lamang si Celeste at ngumiti sa kapatid. Siya, ingat kayo. Bilin niya sa mga ito. Kumaway-kaway siyang pinanood ng kapatid na lumabas ng bahay nila. Agad bumalik si Celeste sa ginagawa. Tapos na siyang magluto ng adobo. Nagluto talaga siya ngayon dahil gusto niyang dalhan ng lunch ang asawa. Pansin niya kasi ay sobrang busy nito lately kung kaya't alam niyang magugustuhan nito ang niluto niya. Matapos ayusin ang lunch, ay agad nagbihis at nag-ayaw si Celeste. Suot ang wedge khaki pants, white banana top, at white shoes. Kinuha niya ang bag niya at agad na umalis ng bahay. Pagkarating niya sa opisina ni Dave, ay wala ito sa office nito. Ang sabi sa kanya ng sekretary ay umalis lang ito saglit, ngunit pabalik na. Agad ibinaba ni Celeste ang pagkain sa gilid at pumunta muna saglit sa restroom ng office ni Dave. Kanina pa kasi siya naiihi sa biyahe. Bro, bakit ba ayaw mo mag-bar? Dinig ni Celeste galing sa labas. Nag-aayos siya ngayon ng sarili at handa na sanang lumabas. It's been a while since last bar natin together. Simula nung ikasal ka, bawat yung asawa mo na lang yata iniintindi mo. Dagdag ng sabi pa. Kundi nagkakamali si Celeste sa naririnig, ay kilala niya ang boses na yon. Si Lance. Ang best friend at best man ni Dave noong ikinasal silang dalawa. Busy, and pagod ako lagi. Tinig naman ni Dave yon. Hindi maintindihan ni Celeste ang sarili. Pwede naman siyang lumabas mula sa restroom ngunit hindi niya magawa. Para bang may pumipigil sa sa kanya na hindi niya maintindihan. Don't tell me you're in love with her? Excited na tanong ni Lance sa kaibigan. Napaawang naman ang labi ni Celeste sa narinig. Sobrang bilis ang tibok ng puso niya at nagiinit ang pisngi niya. Ang isipin na mahalin din siya ni Dave ay sobrang gaan sa kanyang pakiramdam. It's been almost 5 months since ikasal kayo. Well, your wife is very pretty and kind. Kung ako rin naman makakapag-asawa ng ganun, mai-inlove din ako. Tuwang-tuwa pa na sabi ni Lance. Ngunit hindi iyon ang gustong marinig ni Celeste. Gusto niyang marinig ang sagot ni Dave. Gusto niyang malaman kung siya lang ba ang nahulog sa kanilang dalawa o parehas sila. You love her, that's why lagi. Hindi natapos ni Lance ang sasabihin dahil pinutol ito ni Dave. I don't. Sagot ni Dave. Ang saya at ngiti sa labi ni Celeste ay agad na wala sa narinig. Celeste is kind and pretty. That's true. She helped me when I was so embarrassed. And I'm just thankful to her. That's why I'm so focused with her these past few months. Wala rin sa usapin namin na mamahalin ko siya. Rinig ni Celeste na paliwanag ng asawa niya. Sunod-sunod na bumuntong hininga si Celeste. Sobrang bigat ng dibdib niya. Pakiramdam niya ay naiiyak siya. Ramdam niya ang pag-init ng sulok ng mga mata niya. Hindi niya maintindihan. Pakiramdam niya ay papatak ang luha niya anumang oras. Naiinis siya. Naiinis siya sa sarili niya. Naiinis siya dahil hinayaan niya ang sarili niyang mahulog. Pero mas naiinis siya kay Dave kung bakit iba ang pinararamdam nito sa kanya. Para sa kanya hindi naman siya mahuhulog kung walang ibang motibong binibigay sa kanya. Weh? Gago bro! Seryoso? Shit! Hindi natuloy ni Lance ang sasabihin nang makitang lumabas ang restroom si Celeste. Katabi lang ito ng table kung kaya't agad din siyang nakita ni Dave. Kitang-kita ni Celeste ang gulat sa mukha ng asawa. Nanlaki pa ang mata nito nang titigan siya. Oh, you're here. Halata pa rin ang pagkakagulat sa boses ni Dave. Agad itong ngumiti sa kanya. Kahit masama ang loob ni Celeste, ay pilit siyang ngumiti sa asawa. Nagdala lang ng pagkain. Mahina niyang sabi rito. Wala siyang lakas. Pagkatapos ng mga narinig niya ay gusto na lang niyang umuwi at umiyak sa kama. Nanghihina siya at nasasaktan. Bro, uwi na pala ako. Hanap na ako ni Mrs. Biglang paalam ni Lance. Gago, wala kang asawa. Sabi ni Dave sa kaibigan. Ngunit tumawa lamang si Lance at dali-daling umalis ng opisina. Agad pumunta si Celeste sa gilid kung saan niya iniwan ang lunch bag
at ipinatong yun sa lamesa ni Dave. Pinagluto kita. Uuwi na ako. Mahina niyang sabi rito at iniiwasan magtama ang mata nilang dalawa. At mang-aalis na siya nang biglang hawakan ni Dave ang palapulsuhan niya. Let's eat together. Yaya ni Dave sa kanya. Umiling si Celeste bilang sagot. Inaantay ako ni Carlo sa bahay. Papasama kasi siya. Pagsisinungaling niya at marahan na inalis ang pagkakahawak nito sa pulsuhan niya. Uwi na ako. Paalam niya. Hindi na niya hinintay na sumagot si Dave at dali-dali siyang lumabas ng opisina nito. Sakto namang nakasalubong niya ang sekretary ni Dave na maraming bitbit. Ma'am, andyan na ba si sir? Galing pa kasi ako sa kabilang department. Paliwanag nito sa kanya. Tumungo na lamang siya bilang sagot at nilagpasan na ito. Ang gusto nalang mangyari ni Celeste ngayon ay ang umiyak. Inis na inis siya sa sarili. Kung bakit pa siya umasa sa wala namang kasiguraduhang bagay. Imbis na muwi, ay agad dumiretso si Celeste sa bahay ng kaibigan niyang si Gryza. Buti na lang ay nasa bahay ito nang magpunta siya. Dahil kung wala ito, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ayaw niya munang umuwi sa bahay nila. Gago pala yung asawa mo eh! Mura ng kaibigan niya. Nakaiyak na siya at kakatahan niya lamang. Naikwento na rin niya sa kaibigan niya ang narinig niya. Sana linawin niya sa'yo. Kung ganun palang hindi ka niya gusto o mahal, edi sana huwag tayong tinatrato ng ganun. Kala mo naman mahal na mahal ka? Tikun pa nitong sabi. Hindi naman nagsalita sa Celeste at uminom na muna ng tubig. Anong oras na? Bigla niyang tanong. Kanina pa kasi siya rito. Hindi pa talaga siya kumakain dahil ang balak na niya sana ay sabay silang mag-asawa. Pero dahil sa narinig niya, ay nawalan talaga siya ng gana. 6 p.m. na. Kanina ka pang 1 p.m. dito. Sagot ni Gryza sa kanya. Sa gulat ay mabilis na tumayo si Celeste sa pagkakaupo at kinuha ang bag niya. 1 oras pa ang biyahe niya pa uwi sa bahay nila. Depende pa sa traffic sa daan. Uuwi na ako. Paalam niya sa kaibigan. Hinatid naman siya ni Gryza sa highway kung saan nakapara agad siya ng taxi. 1 oras at kalahati bago siyang nakauwi sa bahay nila. Halos kalahating oras siya sa traffic. Nang makapasok sa gate ng bahay, ay agad niyang nakita ang sasakyan ni Dave sa parking. Sunod-sunod siyang lumunok at tinignan ng sarili sa salamin. Hindi na gaanong halata na umiyak siya ng matagal. Pagkabukas niya ng pinto, ay agad niyang nakita si Dave na nakaupo sa sala. Umiinom ito ng kape at may binabasa sa magazine. Nang mapansin siya nito ay agad nitong ibinaba ang mga hawak at lumakad palapit sa kanya. Where have you been? You're not answering my calls. And bumalik na si Carlo kanina. Hindi ka naman daw niya kasama. Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Dave at tinignan siya. Mabilis nag-iwas ang tingin si Celeste. Wala siyang ganang makipag-usap kay Dave ngayon. Ngayon na alam na niya ang nararamdaman nito ay kailangan niya na rin pigilan ang sarili na mas mahulog. Lalo na't alam niyang siya lang din ang masasaktan sa huli. Sorry, nalobat ako. Tsaka nagka-emergency si Gryza kaya hindi ako nakapagsabi. Sagot niya rito. Kumain ka na? Tanong ni Dave sa kanya. Tumungo na lamang siya kahit ang totoo ay hindi pa. Akyat na ako. Walang ganang paalam ni Celeste. Hindi na niya hinintay pang sumagot si Dave at iniwan na tsaka agad na umakyat sa kwarto nila. Pagkapasok ay agad siyang kumuha ng pamalit at naligo sa bathroom. Pagkatapos maligo ay agad na lumabas si Celeste ng bathroom. Laking gulat niya na nasa kama na si Dave. Nakasandal ito sa headboard habang nagsiselfone. Hindi siya nagsalita at nahiga sa tabi ng asawa. Kung dati ay magkatapat silang matulog noon. Ngayon ay sa kabila siya humarap. Agad siyang nagkumot at hindi na nagsalita. Mabilis niyang ipinikit ang mata niya. Ngunit mabilis din muli siyang nagmulat nang maramdaman ang yakap ni Dave mula sa likod. Are you okay? May sakit ka ba? Tanong sa kanya nito. Umiling naman siya. Are you sure? Kanina ka pa matamlay, sis. Paninigurado ni Dave sa kanya. Ito na naman ang puso niya. Sobrang bilis ng tibok. Lalo na ngayong pinapakita ni Dave sa kanya ang pag-aalala. Oo, baka pagod lang. Sagot niya habang nakapikit pa rin. Narinig naman niya na malalim na bumuntong hininga si Dave bago niya ito naramdaman na humiga ng ayos sa tabi niya. Ngunit nakayakap pa rin sa kanya. Gusto niyang alisin ang pagkakayakap nito sa kanya. Naiinis siya dahil hindi niya magawa yon. Ayaw niyang umasa.
Pero sa ganitong pinararamdam ni Dave sa kanya, ay mas nasasaktan siya sa mga iniisip niya. Kahit nahihirapang makatulog, ay pinilit na lang ni Celeste na matulog kaysa mag-isip ng kung ano-ano. Halos 1 linggo na ang ginawang pag-iwas sa Celeste. Hindi niya alam kung napapansin ni Dave yun, ngunit wala siyang pakialam. Kung iyon ang paraan para lumayo ang loob niya sa asawa, ay gagawin niya. Let's go to the mall. Yaya ni Dave sa kanya. May dinner party silang pupuntahang mag-asawa at formal attire ang susuotin doon. Ako na lang. Kaya ko naman mag-isa or isasama ko si Gryza. Tanggi niya sa offer ni Dave. Masama naman siyang tinignan ni Dave. Nasa kwarto silang dalawa dahil nag-day off bigla ito. Are you ignoring me, sis? Seryosong tanong sa kanya ni Dave kaya natigilan siya sa pag-aayos ng bag niya. Nilingon niya ito at kabang tinignan. Ha? Bakit naman? Tanong niya. Stop pretending. Nung isang araw nag-offer akong ihahatid kita. Mas pinili mong mag-commute. Yesterday hindi ka sa akin tumabi while nagdi-dinner tayo with our family. Talagang sa kapatid ko pa ikaw tumabi. Tapos ng isang araw niyaya kita mag-dinner sa labas. Umayaw ka dahil sabi mo may gagawin ka. Pero nakita kita rito sa bahay. Natutulog. So tell me, why are you ignoring me? Mahabang sabi ni Dave sa kanya. Hindi agad siya makasagot. Halata na niya kasi na nauubos na ang pasensya ni Dave at naiinis na ito. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa ni Celeste at peking ngumiti. Hindi ba pwedeng gusto ka na maging independent? What? Tanong ni Dave sa kanya. Dave, bago pa kita makilala, independent na ako. I don't need you para sa mga gagawin ko. Pilit na ngumiti si Celeste sa asawa. I'm not your obligation. You are. Mariin na sabi sa kanya ni Dave. Seryoso ang mukha nitong nakatingin sa kanya. Marahan itong lumapit sa kanya at pinakatitigan siya nito. We're married. That's why you're my obligation, sis. Yes, we are. Pero we're convenient, right? Ngumiti si Celeste sa asawa. Pinakasalan mo lang naman ako dahil kailangan mo ng bride. Sis, tell me, ano bang problema? Why are you acting like we're not okay? Nag-aalalang tanong ni Dave sa kanya. Agad nitong hinawakan ng magkabila ang kamay niya. Ang seryosong mukha nito ay biglang napalitan ng maamong mukha. Agad nag-iwas ang tingin sa Celeste nang makita ang malungkot na mata ng asawa. Kung ano mong kasalanan ko, I'm sorry, please. Nagmamakaawa ang boses nito. Marahan siyang hinapit-palapit ni Dave at niyakap siya. Agad isiniksik ni Dave ang mukha nito sa liig niya habang sobrang higpit ng pagkakapulupot ng mga braso nito sa bewang niya. Hindi alam ni Celeste ang gagawin niya. Hindi niya alam ang sasabihin niya. I miss you. Please, stop ignoring me. Pagmamakaawa ni Dave dito, huminga ng malalim si Celeste. Narinig mong sinabi ko that day? Biglang tanong ni Dave sa kanya. Nagulat naman si Celeste dahil doon. I'm sorry kung nagsinungaling ako. Paghingi ng paumanhin ni Dave sa kanya, agad kumunot ang noo ni Celeste sa pagtataka. Hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin ni Dave. Ha? Kabado niyang tanong. Alam kong narinig mong sinabi ko kay Lance. I know na nagpunta ka kay Gryza kasi umiyak ka. Alam kong nagsinungaling ka dahil ayaw mo akong makasama at makita. Pag-amin sa kanya ni Dave at marahan siyang binitawan. Gulong-gulo niya namang tinitigan ng asawa na ngayon ay nakahawak sa magkabilaang balikat niya. I'm sorry kung nagsinungaling ako. Dave, ano bang sinasabi mo? Gulong-gulo na tanong ni Celeste. Hindi kasi talaga niya maintindihan. I lied. Sagot ni Dave. Ha? About saan? Na kanyang tanong. I'm falling, sis. Sorry kung hindi ko naamin sa iba. Gusto ko kasi ikaw munang makaalam na mahal na kita. Pero I did not expect na nandun ka. And I'm scared kasi baka ako lang nakakaramdam nito. Not until nakita ko si Gryza. Paliwanag ni Dave sa kanya. Ang nakakunot na noon ni Celeste ay unti-unting lumambot. I was asking her kung ano nangyari. Pero nadula siya. Nalaman ko sa kanyang, you love me too. Dagdag na sabi ni Dave. Unti-unting gumapang ang kamay ni Dave papunta sa mga kamay ni Celeste at marahang pinisil yun. I admire you. I like you. And I love you so much, sis. Sorry kung nasaktan kita. Malambing na sabi ni Dave sa kanya. Hindi alam ni Celeste ang sasabihin niya.
Gulat na gulat siya at the same time, tuwang-tuwa. Pakiramdam niya tumatalo ng puso niya sa sobrang bilis. Marahang ginawa ka ni Dave ang magkabila ang pisngi niya at marahan na inilapit ang mukha nito sa kanya. Agad naramdaman ni Celeste ang malambot na labi ng asawa sa ibabaw ng labi niya. Marahan siyang pumikit at agad na tinugunan ang halik na yon. Hindi rin nagtagal ay humiwalay sa paghalik si Dave sa kanya at ngumiti. I love you. Marahan na huminga si Celeste at ngumiti sa asawa. Mahal din kita, Dave. Pag-amin niya sa asawa at muli itong hinalikan na agad ding tinugunan ni Dave. Isang buwan ang lumipas at mas gumaan ang pagsasama nilang dalawa. Mas naging open sila sa isa't isa. Ang clingy mo. Natatawang reklamo ni Celeste sa asawa. Nasa kwarto silang dalawa at nanonood ng movie. Habang si Dave naman ay nakayapo sa bewang ng asawa habang nakahiga ang ulo nito sa mga hita niya at nakaharap ang mukha sa tiyan niya. Sa kanilang dalawa ay siya lang talaga ang nanonood. Namiss kita. Parang batang umut sa kanya ni Dave. Natawa naman siya. Si Daddy kasi. Love! Reklamo nito sa kanya na mas kinatawa pa niya. Sa loob lang ng isang buwan, nakita agad ni Celeste ang clingy at malambing na side ng asawa niya. Ano namang kasalanan ni Daddy sa'yo? Tanong niya habang nakafocus sa pinapanood na movie. Close si Celeste sa mga magulang ni Dave kaya super thankful din siya sa mga ito. 3 days ba naman ako last time sa Dubai? Sinadya talaga niya, love. Reklamo ni Dave sa kanya. Napailing naman siya dahil parang bata kung magreklamo sa kanya ang asawa. Work mo yon, sabi niya rito at nilaro ang buhok nito. Kahit na, wag na lang mag-work kung ilalayo ko sa'yo. Natawa naman si Celeste sa sinabi ng asawa. Oo na, yun na lang ang sinabi niya. Love, tawag ni Dave sa kanya kaya nilingon niya ito. Nakatingin na ito sa kanya ngayon. Sagot niya. Thank you for marrying me. Malambing na sabi ni Dave sa kanya. Ngumiti naman si Celeste sa asawa at hinalikan ito sa labi. Thank you for choosing me, love. Nakangiti niyang sabi kay Dave. Kinabukasan ay nagising silang mag-asawa dahil sa sunod-sunod na katok sa pintuan nilang dalawa. Agad tumayo sa pagkakahiga si Celeste at binuksan ang pinto. Ganoon na lang ang gulat ni Celeste nang makita ang ina ni Dave. Mom, bakit po? Inaantok niyang tanong. Nasaan si Dave? Seryoso na tanong sa kanya. Gising na rin po, mag-aayos lang po kami. Okay, dalian niyo magayos. May nag-aantay sa baba. Utos ng ina ni Dave at ngumiti sa kanya. Akmang sasarahan na ni Celeste ang pinto nang biglang hawakan ng ina ni Dave ang kamay niya. Celeste, gusto kita para sa anak ko. Nakangiti nitong sabi sa kanya na ikinangiti niya. Pagkatapos silang mag-ayos na mag-asawa, hawak kamay silang bumaba. Agad namang nagtaka si Celeste nang makita ang kapatid at magulang ni Dave. Ngunit mas nagtaka siya sa hindi pamilyar na babae. May kasama ito na sa tingin niya ay magulang nito. Gulat niyang nilingon ang magkahawak kamay nila ni Dave nang mas humigpit ang hawak ng asawa roon. Para bang takot itong bumitaw siya bigla. Good morning po. Magalang na bati ni Celeste. Ngumiti naman agad sa kanya ang kapatid ni Dave, pati na rin ang daddy nito. Umupo sila mag-asawa sa tabi ng mga magulang ni Dave, nakaharap sa mga taong hindi pamilyar para kay Celeste. Who is she? Tanong ng babae. My wife. Si Dave ang sumagot sa babae. What the hell are you doing here? Gulat ng lingon ni Celeste ang asawa dahil sa sinabi nito. Huwag mong pagsalitaan ng anak ko. Sigaw ng ama ng babae. Gulong-gulo naman si Celeste sa nangyayari. Mom, sino po sila? Bulong niyang tanong sa mami ni Dave. Yan yung bride ni Dave na hindi sumipot. Ewan ko ba sa impact ng babae niyan. Ang kapal na mukha nang bumalik dito. Buntis pa nang bumalik. Halata sa boses ng ina ni Dave ang pagkapikon. Napatingin si Celeste sa tiyan ng babae. Medyo malaki na ang pagkabilog noon. Yung Natasha po? Bulong na tanong ni Celeste. Tumungo naman sa kanya ang mami ni Dave. Naikwento na ni Dave sa kanya si Natasha. Ngunit hindi siya pamilyar sa mukha nito. Can you please directly say what you guys wanna say? Ang ate ni Dave ang nagsalita. Umirap ito sa hangin. We're a busy person. Besides, matagal lang putol ang connections natin. Dagdag pa nitong sabi. Napakayabang mo?
Ang ina ni Natasha ang nagsalita. Sino ka para pagsalitaan ng anak ko, ha? Galit na sigaw ng mami ni Dave. Sumasakit bigla ang ulo ni Celeste sa naririnig. Love, ano bang meron? Bulong niyang tanong sa asawa na nakahawak pa rin sa kamay niya. I don't know, love. Sagot ni Dave na halatang naguguluhan din. I'm pregnant. Si Natasha ang nagsalita, dahilan upang matahimik ang paligid. Halata nga, laki ng tiyan mo eh. Ang ate ni Dave ang sumagot dito. Kung pwede lang itong manakit, ay baka kanina pa ito nanakit sa inis na nararamdaman. Si Dave ang ama. Nakayukong sabi ni Natasha. Ang lahat ay natigilan. Tila nabingi si Celeste sa narinig. Hindi niya alam kung ano ang ire-react o sasabihin niya. Ang sabi ni Dave sa kanya ay walang relasyon sila ni Natasha noong bumalik ito. Sadyang friends na lang, kaya hindi maisip ni Celeste kung paano ito nabuntis ng asawa niya. 6 na buwan na silang magkasama ni Dave at hindi niya alam kung ilang buwan na ang nasa tiyan ng babaeng nasa harapan niya ngayon. The fuck? Sigaw ni Dave. Halata ang galit. Pinagsasabi mo, baliw ka ba? Galit na dagdag ni Dave. Pinakiramdaman ni Celeste ang sarili. Ramdam niya ang pagkirot ng puso niya. Mabilis nag-init ang gilid ng mga mata niya. Nanghihina siya sa narinig. Wala akong anak sa'yo. Sigaw pa ni Dave. Dave, maniwala ka. Ikaw ang ama ng batang to. Balik na sigaw ni Natasha. Naiiyak na si Celeste sa naririnig. Kung si Dave nga ang ama ng bata, ayaw niyang makasira ng kinabukasan ng bata. Hindi niya matanggap. Nasasaktan siya sa nalalaman. Dahan-dahan na tumayo si Celeste sa pagkakaupo at humiwalay sa pagkakahawak sa asawa. Agad siyang tinignan ni Dave na puno ng pag-aalala. Pabilis itong tumayo at muling hiniwakan ang mga kamay niya. Look, love, walang totoo sa sinasabi niya. Walang nangyari sa aming dalawa, please trust me. Aligagang paliwanag ni Dave sa kanya. Ngunit umiling si Celeste. Hindi niya napigilan ng sariling hindi na umiyak. I'm sorry. Umiiyak na sabi ni Celeste sa asawa at marahan na inalis ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Hindi ko alam kung kaya kong maniwala, Dave. Please, ayusin mo muna ang meron sa inyong dalawa. Umiiyak niyang utos dito at tumakbo na paakyat sa kwarto nilang mag-asawa. Naking pasalamat ni Celeste nang wala ang kapatid niya sa bahay nilang mag-asawa. Napasok na ito at may apartment na ito malapit sa university na pinapasukan nito. Pasalamat na rin talaga si Celeste dahil ayaw niyang mag-alala pa ang kapatid sa kanya. Marahan na inililigpit ni Celeste ang ibang damit niya. Hindi niya kayang magstay ngayon sa asawa niya. Mayroong parte sa kanyang gustong maniwala sa sinasabi ni Dave, ngunit hindi niya rin maiwasang magduda. Lalo na at alam niyang si Natasha naman talaga ang dapat na asawa nito. Love, what are you doing? Galit na sigaw ni Dave sa kanya ngunit ramdam pa rin ang pagpipigil sa sigaw nito. Agad nitong hinablot sa kanya ang bag niya. Bakit nag-iimpake? Naniniwala ka ba sa sinasabi niya? Tanong ni Dave sa kanya. Nag-iwas ng tingin si Celeste. Umiiyak pa rin. Gulong-gulo siya ngayon. Ang nasa utak niya ngayon ay ang kalagayan ng bata na nasa sinapupunan ni Natasha. Ang isipin na si Dave ang ama nito ay masakit na para sa kanya. Ngunit mas masakit para sa kanya kung lalaki ang bata na walang ama dahil kasal na si Dave sa kanya. Love, maniwala ka naman sa akin. Nagmamakaawang sabi ni Dave sa kanya. Please, ikaw ang mahal ko. Huwag mo akong iwan. Dahan-dahang lumuhod si Dave habang nakayakap sa bewang niya. Dahil doon, mas napahagulgul si Celeste sa pag-iyak. Please, give me 1 week. Aayusin ko ito lahat. Maniwala ka sa akin. Hindi ko anak ang batang yun. 1 week please, love. Pagmamakaawa ni Dave sa kanya. Rinig ni Celeste ang pag-iyak ng asawa dahilan upang mas kumirot ang puso niya. Never niya pang nakitang umiyak si Dave. Ngayon pa lang, kaya't ganoon na lang kasakit para sa kanyang makita ang asawa na umiiyak. Sige, umiiyak na sabi ni Celeste sa asawa at tinignan ito. Hiniwakan niya ang magkabilaang pisngi ng asawa na umiiyak din. 1 week, Dave. 1 week. Pero kay Gryza muna ako tutuloy. 1 week. Kung hindi mo mapatunayan na hindi iyong bata, I'm sorry. Hindi ko kayang sirain ang kinabukasan ng bata, Dave. Lumaki akong walang magulang.
Ayokong maranasan niya yun. Umiiyak na sabi ni Celeste sa asawa. 1 week. Ayusin mong lahat. Utos niya rito at marahan na inalis ang pagkakayakap ni Dave sa bewang niya. 5 araw na ang lumipas simula nang umalis si Celeste sa bahay nila. Hindi niya na alam ang mga nangyayari. Wala rin siyang kontak ngayon sa asawa habang ang kapatid niya ay wala pa ring alam. Kakabaliw ang buhay mo? Napalingon si Celeste sa kaibigan na mas stress pa yata sa kanya. Bumuntong hininga naman si Celeste at humiga sa sofa. Pakta rin yung ex-bride niyang si Dave ha? Bumalik malaki ng tiyan? Tapos siya naman tong hindi sumupot sa kasal. Tapos lakas bumalik dito para ipaako kay Dave ang bata. Gigil na sabi ni Gryza. Hindi ko na rin talaga alam. Malungkot na sabi ni Celeste. Miss na niya ang asawa niya. Ngunit wala siyang magagawa. 2 araw na lang at oras na wala pa rin si Dave at hindi pa nito naaayos ang lahat, makikipaghiwalay na siya. Ano bang plano mo? Tanong ni Gryza sa kanya. Naawa ko sa bata, Gryza. Sabi niya, ayoko siyang lumaki ni walang ama. Huh? Tila naguluhan ang kaibigan sa kanya. Bumuntong hininga si Celeste at tumayo mula sa pagkakahiga. Hihiwalayin ko si Dave para sa bata. Ibang ba? Utol ni Gryza sa kanya. Tinignan naman siya nitong halatang hindi makapaniwala sa narinig. Hindi ba uso sa iyong co-parenting in case si Dave lang ama? Sigaw pa nito sa kanya. Baliw! Napailing naman si Celeste. Akmang magsasalita sana siya nang maramdaman niyang parang bumabaliktad ang sikmura niya. Agad siyang tumakbo sa banyo at sumuka roon. Nakailang suka pa siya ngunit walang gaanong nalabas. Pakiramdam niya ay nanghina siya bigla. Celeste, ilang araw ka na nagsusuka? Pa-check up na kaya tayo? Nag-aalalang sabi ni Gryza sa kanya, ngunit umiling siya bilang sagot. Baka sa kinain ko lang, sabi ni Celeste at naghilamos. Diyos ko, nababaliw ko sa'yo. Stress sa sigaw ni Gryza. Hindi naman ito pinansin ni Celeste at bumalik sa pagkakaupo sa sala. Masama naman siyang tinignan ni Gryza kaya kabado niyang tinignan din ito. Bakit? Kabado niyang tanong. Umamin ka nga sa akin? Buntis ka ba? Seryosong tanong ni Gryza sa kanya. Hindi naman agad nakasagot si Celeste. Lately ay nag-crave siya sa mga pagkain at panay ang morning sickness niya. Hindi pa rin siya dinadatnan at hindi naman sila gumagamit ng proteksyon kapag ginagawa nila ang bagay na yun. Sunod-sunod na lumunok si Celeste at naiiyak na tinignan ng kaibigan niya. Buntis nga yata ako. Naiiyak niyang sabi at napahawak sa sinapupunan niya. Huling araw na ibinigay ni Celeste kay Dave. Kanina pa siya naghihintay sa bahay ni Gryza. Alam naman ni Dave na nandito lang siya. Wala ang kaibigan niya dahil may trabaho habang siya ay mag-isa at hinihintay ang pagdating ng asawa niya. Tumawag ito kanina at sinabing pupuntahan siya nito. Agad namang pumayag si Celeste at umaasang sana magandang balita ang dala ng asawa niya. Nang may kumatok ay agad tumayo sa pagkakaupo si Celeste at naglakad sa pinto. Nang buksan niya iyon ay agad bumungad sa kanya ang mukha ng asawa. Halatang puyat at pagod na pagod. Agad na masa ang mata ni Dave at niyakap siya. Sobrang higpit ng yakap nito sa kanya. Marahan ding niyakap ni Celeste ang braso ng asawa. I miss you so much. Nangungulila na sabi ni Dave sa kanya. Finally, makakasama na ulit kita. Laking gulat ni Celeste nang marinig niya ang maliit na hikbi ng asawa. Agad niyang isinara ang pinto at hinila si Dave papasok. Ano nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Celeste sa asawa. Sinuri niya ng maayos ang mukha nito. Bakit ganito ka? Dave naman eh. Naiinis niyang sabi. Hindi ako makatulog kapag wala ka sa tabi ko. I keep thinking about you, love. Takot na takot akong baka iwan mo na talaga ako. Pag-amin ni Dave sa kanya, habang mahigpit na hawak nito ang mga kamay niya. Love, hindi akong ama ng bata. Baliw ng babaeng yun. She's pregnant with her ex-blockmate. Tapos sa kanya ipapaako ang bata dahil kasal pa lang nakabuntis sa kanya. Paliwanag ni Dave sa kanya. Agad na pangiti si Celeste sa narinig. Sabi ko naman sa'yo, hindi akong ama ng bata. Never may nangyari sa amin. Noong tinanong ko siya kung paano yung nasabi na sa akin ng bata, ay ang sabi niya, ako lang daw ang nakagalaw sa kanya.
Which is hindi totoo. Never may nangyari sa aming dalawa. Even when I'm drunk. Tuloy-tuloy na paliwanag ni Dave sa kanya. It's okay. Naniniwala na ako. I'm sorry kung hindi ako nagtiwala basta sa'yo. Paghingi ng paumanhin ni Celeste sa asawa, ngumiti naman sa kanya si Dave. It's fine. At least ngayon, I already proved myself to you na ikaw lang talaga. Please, don't leave me again. Nagmamakaawang sabi ni Dave sa kanya. Tumungo naman si Celeste at yumakap sa asawa. Agad din namang niyakap ng mahigpit ni Dave ang asawa. Sobrang miss na miss nila ang isa't isa, lalo na si Celeste na pinaglilihian ng asawa. Hindi niya mabilang kung ilang araw siyang umiyak dahil gusto niyang katabi ang asawa matulog. Sa tuwing susubukan naman ni Gryza tawagan si Dave, ay pinipigilan niya dahil hindi pa nga sila talaga ayos. Love, tawag pansin ni Dave sa kanya habang magkayakap silang dalawa. Let's get married again, please. This time, you're my truly and one and only bride. Gusto ko ikaw ang magdedesisyon sa itsura ng kasal natin. Yaya ni Dave sa kanya. Marahang humiwalay si Dave sa asawa at may kinuha ito sa bulsa. Mabilis na umawang ang labi ni Celeste nang makita ang ginto na singsing doon na may mga maliliit na kumikinang. Will you marry me? Again? Nakangiting tanong ni Dave sa kanya. Marahan na tumungo si Celeste at agad namang isinuot ni Dave ang singsing sa kamay niya. Mabilis na hinalikan ni Dave ang asawa na puno ng pagmamahal at pangungulila. I love you so much. Please, don't leave me again. Sabi ni Dave pagkalayo ng labi nila sa isa't isa. Ngumiti naman si Celeste sa asawa. Mahal na mahal din kita. Hindi ka namin iiwan. Pangako. Emosyonal na sabi ni Celeste. Ngunit agad na kumunot ang noo ni Dave sa narinig. Kami? Kakanyang tanong. Tumungo-tungo naman si Celeste habang naiiyak. Buntis ako, love. Buong damdamin niyang pag-amin. Agad ng laki ang mata ni Dave sa gulat at mabilis na niyakap ang asawa. I love you so much talaga. Thank you so much, love. Tuwang-tuwa na sabi ni Dave habang yakap-yakap siya. Nakangiting gumanti ng yakap si Celeste sa asawa. This time, yakap nila ang isa't isa. Puno ng pagmamahal at pagtitiwala. Sa huli, ikinasal silang muling dalawa at nagkaroon ng kambal na anak. Wakas.